Ngayon ko lang nakita yung isang lalaki sa entablado pero bakit parang matagal ko na siyang kilala? Napaka-perpekto yung tignan sa aking paningin. Aakalain mong isa siyang modelo dahil sa itsura at tindig niya. Meron palang lalaki na maamo ang mukha pero maangas pa rin ang dating. Marami pa tayong gagawin. Huwag ka lang tumunganga dyan, Ara. Itong mga to, serve nyo na sa labas. Tumango ako at nagbadaling lumabas. Mabilis naman na nauubos sa mga alak na sa nerve ko sa mga bisita. Give me a drink. Bigla akong natigilan nung lumapit sa akin ng lalaking kanina lang at tititigan ko. Mabilis niyang kinuha ang natitirang baso ng alak sa tray na hawak ko at agad na pumasok sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Sa tanang buhay ko, ngayon lamang ako nakakita ng ganoong kagwapong lalaki. Ara! Nakita mo pa kanina yung mga Montemayor? Ang gagwapo! Inirapan ko na lang siya habang maayos na isinasalansan ng mga gamit at plato sa lababo. Pinili ko na lamang na tumulong sa pagliligpit dahil baka mamaya ay himatayin na ako pag muli ko siya nakita. Ang lakas talaga ng karisma nila. Kung may isang hiling lang ako sa taas, isang Montemayor na. Akala ko ba ayaw mo sa mga mayayaman? Sino nga ayaw sa mga gwapong yun? Muntik na ngang malaglag yung panty ko kanina eh. Mabuti na lang, mahigpit ang garter. Kung alam mo lang, Glenda. Ara, dun ka muna sa labas at kulang ang tao roon. Kunin mo yung mga bote ng wine na tihatid sa lamesa ng mga Montemayor. Bilisan mo at kanina pa nila hinihintay yan. Mamaya na lang tayo mag-usap. Agad kong kinuha ang bote na itinuro niya at agad na pumunta sa labas. Medyo nahirapan akong hanapin ang pwesto ng mga Montemayor dahil hindi ko naman sila makakilala. Nahagip ng mga mata ko ang isang pamilyar na lalaki kaya agad akong pumunta sa pwesto nila para ibigay ang alak nila. You're really an asshole, Travis. Alam mo, ngayong bumalik na siya? Ano ka na ngayon? Kung ako sa'yo, bakuran ko agad si George. Kasi, she's so hot, bro. Ito na po yung alak nyo. Kinuha nung lalaki na kanina ko pa tinititigan yung bote at nagtama ang tingin namin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagbadali akong umalis dahil baka mamaya ay himatayin ako dahil sa titig niya. Mang papasok na ulit ako sa loob ng isang lalaki yung humablot sa braso ko. Miss, what's your name? Ara po. Lumawak ang kanyang ngisi at nakita kong bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Napalunok naman ako at para bang gusto ko na lang maglaho bigla. Give me some refreshments at hintayin kita ron. Aniya sabay turo sa lugar kung saan walang masyadong tao. Kinakabahan man, tumango ako at mabilis na pumasok sa loob para ikuha siya ng bote ng alak. Lumabas ako agad para puntahan siya sa lugar na itinuro niya sa akin. Natatnan ko siya roon na mag-isa at naninigarilyo. Muling rumihistro ang ngisi sa kanyang mukha nang makita niya ako. You came. Sige po sir, babalik na po ulit ako sa loob. Magkano ka ba? Name your price, honey. And I'll double it. Pasensya na po, kailangan ko na po talaga bumalik. You know, pleasure me tonight. Sir! Hey! Not at my party, Anthony! Oh, Ivan? Why are you here? You should be entertaining your guests. Don't make me throw you out. You, get back to work. Saan ka nang galing, Ara? Kanina pa kita hinahanap. Sa labas lang. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil ayokong mahalata niyan takot na takot ako. Tinuon ko na lang yung atensyon ko sa trabaho para maalis sa aking isipan ang nangyari kanina. Oh, break muna. Kain muna tayo. Sige, labas muna ako saglit. Sige, hintayin ka namin ha. Balik ka agad ha. Kain tayo.
Nagpakawala ako ng isang mahabang buntong hininga nang makaupo sa isang upuan kung saan walang tao. Ay. Doon ay napagtanto ko kung ano bang nangyari kanina. Nabastos ako. Pero wala man lang ako nagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko man lang nagawang sampalin o itulak ang lalaki kanina dahil sa takot ko. Tatakot kasi ako kung lumaban man ako, baka ako lang din ang madihado dahil signal lang ba ako? Wala naman akong pera at kapangyarihan para ipagtanggol ang sarili ko laban sa kanya. Kahit naman kasi pantay-pantay ang lahat sa mata ng batas, kapag may pera ang kalaban mo, talo ka pa rin. Nawala ako sa aking iniisip nang may marinig akong mga boses kaya luminga ako para hanapin yun. Your lips are so damn good, Ivan. Let's finish this inside. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang lumingon sa aking pwesto, dahilan para magtama ang aming mga tingin. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko kasi maalis sa aking isipan si Ivan at ang kanyang maamong mukha. Inaantok pa ako nang makarating sa bukid, pero pinilit kong magising para makatulong sa pagtatanim. 6:30 na ng umaga at marami na ring tao sa bukid para magtrabaho. Wala pa naman akong pasok at tapos ko na ang thesis ko, kaya nagtrabaho muna ako rito sa rancho. Konting tiis na lang at makakahanap din ako ng mas maayos sa trabaho. Magandang Magandang umaga ho, umaga po, Senyorito Senyorito Ivan. Ivan. Magandang Senyorito Ivan. umaga ho, Senyorito Ivan. Good morning. Senyorito, may gusto ho ba kayong gawin? Ngayon ho kasi namin sisimula ng pagtatanim ng palay. I think I wanna try it. Napasinghap ako sa gulat nang bigla niyang hubarin ang suot niyang pang-itaas. Nalaglag ang aking panga noong tumambad sa akin na halos perpekto niyang katawan. Oo, sige ho. Ara, ikaw na ang bahalang magturo kay Senyorito Ivan sa pagtatanim ng palay. Tutal, tutulong ka na lang din. Ikaw nang bahala sa kanya upang mabilis siyang matuto. Sige po. Ito po, What should I do? ganito po ang pagsasalansan ng sibol ng mga palay. Dapat po ay may distansya sila sa isa't isa dahil kapag mas tumubo na sila ay sapat lang na distansyang iyon para sa laki nila. Am I doing it wrong? Hindi po. Sorry nga pala kagabi, sir. Hindi ko po sinasadya na makita kayo ng nobya nyo sa ganong lagay. Nagpapahangin lang po ako. You don't need to apologize. And for the record, she's not my girlfriend, okay? Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi niya nobya ang babaeng yun? Pero bakit sila naghahalikan? Tama ba ang ganun? Sorry po at salamat na rin po pala kagabi. Hindi naman siya sumagot sa sinabi ko at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Pinagpatuloy ko na lamang din ang aking ginagawa at hindi na siya muling ginambala pa.
Mabilis na lumipas ang mga oras at tirik na ang araw, kaya kaming lahat ay pawis na. Hindi ko nga alam kung paano natitiis ni Ivan ang init, lalo na't wala siyang suot na pang-itaas. Sa muli kong pagsulyap sa kanya, napansin kong namumula na ang kanyang balat dahil sa sobrang init. Panay na rin ang pahid niya sa kanyang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay niya. Agad naman ako lumapit sa kanya para iabot ang salakot kong suot. Sir Ivan, ito po. I don't need that. Sir, masama po ang mainitan ng sobra. May putik yung kamay ko. Can you put it on me? Lumapit ako sa kanya at marahang isinuot ang salakot sa kanya. Nakatitig lamang siya sa akin habang isinusuot ko iyon sa kanya. Kaya hindi ko napigilang mailang. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Nagulat ako nung kasama namin sa tanghalian si Ivan. Akala ko ay uuwi siya sa kanilang mansyon para doon kumain. Pero nandirito siya ngayon at nakikihalubilo sa amin. Akala ko hindi kumakain ng munggo at pritong isda ang isang katulad niya. Senyorito, meron na ho ba kayong nobya? Kung wala pa po si Ara ay libreng-libre. Maganda ho yan at napakabait na bata. Matalino pa. Ano ka ba naman, Mando? Alam mo naman na malayo pa sa isip ni Ara ang bagay na yan dahil may mga pangarap pa siya. Palibhasa ay babaero ka noon kahit hindi ka naman kagwapuhan. Senyorito Ivan, baka ho gusto niyong makipag-inuman sa amin mamaya. Kaarawan ho kasi ng anak kong si Robert. Yung isa sa namamahala sa manggahan ng rancho. Tiyak na masaya yun, senyorito. Okay, sige. I'll go. Tuwang-tuwa naman sila sa pagsang-ayon ni Sir Ivan. Natapos ang tanghalian na puno ng tawanan at kwentuhan. Matapos kong iligpit ang aming pinagkainan, naghanda na ako umuwi. Tapos na kasi ang aking trabaho. Nilibot ko ang aking mga mata pero hindi ko nakita si Ivan. Umuwi na siguro sa mansyon nila. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, sinasama ako ng mga magulang ko sa mansyon ng mga Montemayor. Buhay pa si Don Gabriel noon at naaalala ko na tuwang-tuwa siya kapag nakikita ako. Tandang-tanda ko pa ang mga sinabi niya sa akin noon. Ara, gusto ko kapag malaki ka na, kilalanin mo ang mga apo ko, ha? Para mayroon kang makatuluyan sa kanila. Mga gwapo yun, katulad ng lolo nila. Lolo naman, bata pa po ako at marami pa po akong pangarap. Masama po kapag nagkagusto ka sa boy tapos bata ka pa, hindi po ba? Ikaw talagang bata ka, pinapatawa mo ako. Basta ha, kapag malaki ka na, dapat ang mapangasawa mo ay isang Montemayor. Hayaan mo, kapag nasa langit na ako, sasabihin ko kay Papa God na dapat ang makatuluyan mo ay isang Montemayor. Nakakainis ka naman, Lolo eh. Paano kung sa iba akong magkagusto? Di wala na akong pagpipilian kasi sabi mo dapat isa sa mga apo mo ang makatuluyan ko. Paano na ako? Ayaw mo ba? Mga gwapong apo ko, lalo na si Axel, tsaka yung isa kong paboritong apo na si Ivan. Tiyak mong magkakasundo kayo ng batang yon. Masayahin yun at gwapo rin. Ewan ko sa'yo, Lolo Gabriel. Kaya ka po napapanot kasi gusto mo na ako agad mag-asawa. Ayan tuloy.
Basta ha, Ara. Gusto ko, isang Montemayor ang mapangasawa mo. Nabali lamang ang malalim kong pag-iisip nung biglang may malakas na busina ang umalingaw-ngaw sa paligid. Agad ako natigilan at gumilid sa kalsada. May isang itim na sasakyan ang tumigil sa aking tabi. Pagbukas ng bintana, si Ivan at dumungaw. Hey, need a lift? Hindi po, nakakahiya naman. Tss, just hop in. It's fine. Mabango sa loob ng sasakyan niya. Medyo nahiya tuloy ako dahil pakiramdam ko ay ang baho ko. Tahimik lamang ako habang pinagmamasdan ang daang tinatahak namin. You're too quiet. Hindi ko po kasi alam ang sasabihin ko. Don't you spot with me. I'm not that old. Hindi ko maiwasang kiligin dahil nakakausap ko siya ngayon. Siguro nga, may gusto ako sa kanya. Hindi naman siguro masama ang makagusto sa isang tulad niya. Lalo pat, alam ko namang walang patutunguhan ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na ulit ako nagsalita dahil baka mamaya, himatayin na lamang ako habang kausap ko siya. Napansin ko namang malapit na kami sa bahay namin kaya bumuelo na akong magsalita. Sir Ivan, dyan na lang sa tabi. Salamat Sir Ivan. Pasensya na kung nakaabala ako sa inyo. Sir Ivan! Hindi ko na nagawa pang makapagsalita nang angkinin niya ang aking mga labi. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Anak, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ha? Maraming bisita at halos naroroon ng lahat ng mga Montemayor. Hindi mo basta-basta makikita ang Lolo Gabriel mo ngayon. Nanay, sige na po. Kahit saglit na po. Gusto ko lang po siya makita. Anak, gustuhin mo mang makita siya. Hindi talaga pwede dahil pamilya niya lang ang pwede niyang makausap ngayon. Mas lalo naman akong naiyak tuwing naiisip ko na hindi ko na makakausap pa si Lolo Gabriel. Noong nakaraang araw, sinugod siya sa ospital at kanina lamang siya inuwi. Ang pagkakaalam ko, hindi na tinatanggap ng kanyang katawan ng mga gamot na ibinibigay sa kanya. Kaya napagdesisyonan na iuwi na lamang siya dito sa mansyon. Sige po, Nay. Uwi na po ako. Psst! Hoy, bata! Bakit ka umiiyak dyan sa damuhan namin? Alam bang may bayad ang umiiyak dito? Sino ka? At saka, sino ang may sabi sa'yo na may bayad umiiyak dito? Huh? You don't know who I am? Ako si Ivan Vin Montemayor. May-ari lang naman ang inuupuan mo. Ano naman ngayon kung ikaw si Ivan Vin Montemayor? May pangalan mo ba tong inuupuan ko? Aba, ang tapang mo ah. Gusto mo bang paalisin kita sa kinauupuan mo ngayon? Ha? Paalisin mo? Isusumbong naman kita kay Lolo Gabriel. Talaga, sumbong mo. Gusto mo samahan pa kita eh. Bakit sabi ni Lolo Gabriel mababait ang mga apo niya?
Bakit itong isang to ganito na lamang kagaspang ugali? Hoy bata, crush mo ako no? Ang kapal mo naman bata. Hindi ka naman pogi. Mayabang ka nga tapos ang sama pa na ugali mo. Baka nakakalimutan mo na Montemayor ang kausap mo. Gusto mo sabihin ko sa papa ko na patalsikin ka dito? Ivan! Tumakbo siya papunta sa babaeng tumawag sa kanya. Dali-dali akong tumakbo papasok ng mansyon. Baka kasi totohanin niyang sinabi niya kanina na papaalisin niya ako sa mansyon. Ayoko namang mangyari yun. At ayoko mawalan ng trabaho ang nanay ko nang dahil lamang sa akin. Mukhang tensyonado ang mga matandang Montemayor sa loob. Lahat sila ay nag-aalala kay Don Gabriel. Nagpaplano silang dalhin siya sa Maynila para doon ipagamot. Nakita ko silang lumabas ng mansyon, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na umakit sa itaas para makita si Lolo Gabriel. Dahan-dahan ang bawat kilos ko at sinigurado kong walang makakakita sa akin dahil baka mapagalitan ako ni nanay kapag nalaman niyang nagpumilit akong makita si Lolo Gabriel. Lolo Gabriel. Lolo Gabriel. Huwag kang susuko ha. Andito pa si Ara. Iyong paborito mong kalaro kapag wala iyong mga apo mo. Tsaka Lolo, gusto kong malaman mo na mahal kita. Kahit lagi mo sinasabi na dapat isang Montemayor ang mapangasawa ko, mahal pa rin kita. Lolo, nakakainis kanina yung batang babae dun sa may baba. Next time talaga na makita ko yun, papakain ko siya sa aso nating si Blackjack. Ang pangit kasi niya eh. Huh? Ha? Ikaw? Ano sinasabi mo? Huh? Hindi niyo po dapat ginawa yun. Mali po yun. Wala pa pong lalaki ang nakahalik sa akin. Is that so? Good. Ara! Ano po yun? I like your lips. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Ilang oras na ang lumipas nung umalis si Sir Ivan. Pero hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang pintig ng puso ko. Pakiramdam ko ay sasabog ang sistema ko kanina dahil sa huli niyang sinabi sa akin. Siya lamang ang bukod tanging lalaking nakahalik sa akin ng ganun. At siya rin lang ang unang lalaking nagsabing gusto niya ang mga labi ko. Wala sa sariling napahawak ako sa mga labi ko nang muli kong maalala ang nangyari kanina sa loob ng sasakyan niya. Pumikit ako at parang palabas na bumalik sa isipan ko ang mga nangyari. Kung paano siyang umiti, magsalita at tumitig sa akin. At kung paano niya inangkin ang mga labi ko. Pupunta kayo na bang Robert, Ara? Oo, nag-aayos lang ako. Hindi mo na kailangan mag-ayos. Ikaw lang ang babaeng kilala ko na maganda kahit walang kolorete sa mukha. Inuuto mo na naman ako, Glenda. Tara na nga, nagugutom ka lang eh. Sobrang excited ako. Dahil makikita mo si Inigo. Gaga, si Sir Ivan ang gusto kong makita. Anong nagustuhan mo dun? Kunwari ka pa eh.
Ayaw mo lang aminin na gusto mo rin si Senyorito Ivan. Ako pang lolokohin mo. Simula pagkabatay magkasama na tayo. Kilala na kaya kita. Sino pang hindi magkakagusto sa lalaking yun? Mas pogi pa siya sa mga artista na pinapanood natin. Buti nakarating kayo. Sus, kunwari ka pa. Alam ko naman si Ara lang ang gusto mong makita. Halata ba? Tuloy na kayo sa loob. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Nagliwanag ang mukha ni Glenda nang marinig yun. Marami kaming kakilalang nakasalubong at halos lahat ay nagsasaya. Kumuha lamang kami ni Glenda ng pagkain tapos naghanap ng pwesto sa labas. Hindi ganun kalaki ang bahay nila Mang Robert pero malaki naman ang bakuran kaya doon nakasalansa ng mga lamesa para sa mga bisita. Nakahanda na rin ang mga inumin para mamaya at mayroon ding video okay na inarkilan nila sa bayan. Sino hinahanap mo? Kanina ka pa parang may gustong makita eh. Ha? Wala ah. Sure ka ba? Agad ako napalingon sa pinanggagalingan ng ingay at bumilis ang pintig ng puso ko nang makita kong parating si Ivan. Masaya siyang sinasalubong ng mga tao. Akala mo nga artista ang dumating eh. Naka-t-shirt at maong lang siya. Pero iba pa rin ang kanyang dating. Hindi ko tuloy napigilang mapatitig sa kanya. Ilang beses ko na siyang nakikita pero hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Biglang nagtama ang aming mga mata at agad na nagwala ang puso ko. Nag-iwas ako ng tingin at muling ibinaling ang atensyon ko sa aking kinakain. Pakiramdam ko ay pulang-pula na ang mukha ko. Pilit kasing bumabalik sa isipan ko ang nangyari sa amin at hindi yun biro. Naramdaman ko ang pagsipa ni Glenda sa akin mula sa ilalim ng lamesa. Kunot noo ako napatingin sa kanya. Ano? Hindi naman siya sumagot at ngumuso lamang siya sa likuran ko. Lumingon naman ako at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko si Ivan. Nakatitig siya sa akin. May nakaupo ba sa tabi mo? Wala po. Ara, mauna na muna ako sa loob ha. May kukunin lang ako. You look good. You should wear dresses more often. Bagay sa'yo. Salamat. Pero kapag may okasyon lamang ako nagsusuot ng ganito. Look at me, Ara. I want all of your attention while I'm talking to you. Do you understand? Agad na naghuramentado ang puso ko. At kahit na kinakabahan ako, ay nagawa kong tumango ng mabagal. Good. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Ara, umamin ka nga sa akin. Ano yun? Kayo na ba ni Ivan? Ano ba, Glenda? Baka kung ano isipin ng mga tao pag narinig nila tayo. Ito naman, para kasing may kung ano kayong dalawa eh. Saka tingnan mo, kahit may kausap siya, sulyap ng sulyap sa'yo. Shh! Ano pa? May namamagitan na ba sa inyong dalawa? Masyado ka namang kinikilig dyan. Wala no. Tsaka mukha namang hindi magkakagusto sa akin mga katulad niya. Eh bakit parang may kung ano pang titig niya sa'yo? Ewan, sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung nilalaman ng utak ni Ivan. Totoo naman yun. Ewan. Pakiramdam ko may gusto siya sa'yo. Ang lagkit ng mga titig niya na para bang gusto kang kainin. Tigilan mo nga yan, Glenda. Eh grabe naman kasing makatingin sa'yo eh. Parang pag-aari ka. Parang gumagawa ng bakod ang mga mata. Malabo magkagusto sa akin yun. Ano pa? Bakit? Dahil mahirap ba?
Bakit pera na lamang dahilan ng pagmamahalan? Kung mahal ka ng isang tao, hindi niya iisipin ng pera o kung ano mang meron ka. Sabagay, ganun talaga. Bulag naman ng pag-ibig. Nananahimik na lang ako. Ayokong paasahin ang sarili ko na gusto ko ni Ivan. Baka pansamantala lang at lilipas din yun. Maraming babae sa syudad at sigurado akong mas marami pang babaeng mas nakakalamang sa akin na magugustuhan niya at mas babagay pa sa kanya. Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang sabihin, Glenda. Hey, Aba, lumapit si Ivan. Kailangan kong kumalma. Bumilis na naman ang pintig ng puso ko. Munti ka na ako matumba sa gulat. so what are you cooking? Adobo. Oh, that's my favorite. And it smells good. By the aroma of it, it seems to me you know how to cook it well. Madali lang naman magluto ng adobo. Kailangan may masabi para hindi niya isipin na ayoko siyang kausapin. Amo ko pa rin siya. Kung hindi dahil sa kanya at sa pamilya nila, wala kaming kakainin at hindi ako makakapag-aral. Actually, my mom told me the same. But I'm really not good in the kitchen. I just love eating. Gusto niyo po ba turuan ko kayo kung paano magluto ng adobo? That would be great. Kailan niyo po gusto? Give me your number, and I'll call or text you when. Wala po akong cellphone. I see. Pero pwede niyo naman po sabihin sa akin kung kailan niyo gusto at saan at anong oras. May klase rin po ako ng 3 araw sa isang linggo. Alright, sure. I'll tell my mom about this so you can have some extra income then. Hindi niyo na po ako kailangan bayaran. Handa ako tulungan kayo ng walang kapalit. Are you sure? Oo naman. Sabihin niyo lang po sa akin kung kailan tayo magsisimula. Okay. Ano ba tong pinasok ko? Parang gusto kong umurong na lang sa pagtuturo sa kanya. Marami lang akong alam na lutuin pero hindi naman ako ganun kasarap pagluto. Sigurado akong mas marami pa siyang nakakain na masasarap pa sa mga niluluto ko. Ay, basta magturo ka na lang at tikman na lang natin tong adobo kung luto na. Can I? Sige, ingat, mainit. Whoa, this tastes so good. Kumintig na naman ang puso ko at ang lapit na naman namin sa isa't isa. Bakit nakatitig ka na naman sa mga labi ko, Ivan? At bakit ka naman biglang nakagat ang mga labi ko? I like it when you bite your lip. At bakit ka lumalapit? At bakit nararamdaman ko na ang malambot mong mga labi sa aking mga labi? Bakit? Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Wala. Hindi ko napigilan si Ivan na halikan ako. Ayoko sana pero andyan na, nangyari na. Sana lang hindi maulit. Mukhang mahihirapan akong iwasan siya dahil siya naman ang kusang lumalapit sa akin. Kaya naman ay humahanga rin ako kahit nasa loob-loob ko ay hindi ko gusto. Dumating na rin sa punto na hindi ako makaiwas sa mga tanong ng mga magulang ko sa akin tungkol sa kanya. Anong mayroon? Saan ka pupunta? Wala po nanay. Magpapaturo po si Ivan kung paano magluto. Marami silang ibang kasambahay sa bahay nila. Bakit hindi na lang sila? Busy rin kasi mag-alaga ng ibang mga kapatid niya.
Bakit hindi sa nanay niya? Busy po sa negosyo ang nanay niya. Bakit ikaw? Kasi ako lang po yung parehas niya sa libreng oras na magluto. Sige, bye. Late na po ako. Mwah! Sandali lang. Ingat sa biyahe. Ayoko rin kasi umasa na may gusto siya sa akin. Kasi hindi naman madali ang magmahal. Gusto ko munang makatapos ng pag-aaral at makabawi man lang sa mga sakripisyo ng aking mga magulang para sa akin. Hi! Hello, Francisco. Ikaw ba si Ara? Opo. Sige, tawagin ko lang si Sir Ivan para masimulan mga gagawin niyo. Are you my brother's girlfriend? No, hindi niya ako girlfriend. Oh, I thought you were his girlfriend. I rarely see him invite anyone over eh. Kuya Axel has Ate Helen, so I thought you were with Kuya. I'm sorry. Okay lang. Hey, what are you two talking about? Nothing, Kuya. I just told her that you sleep with your mouth open and you snore really bad. Go upstairs. Dad is looking for you. He wants to give you something. You just want me to leave so you can be alone with this beautiful lady. Sorry about that. Gusto ni Ivan ang timpla ko ng adobo, kaya iyon naman ang gusto niyang unang matutunan. Tinuro ko lang kung anong mga ricados na kailangan at kung paano i-prepara ang mga ito. Mukhang may kaunting alam naman si Ivan sa kusina, kaya madali siyang turuan. This is quite fun. Ang galing mo nga eh. Sigurado ka pang di ka marunong magluto? Grabe, nakakapanglambot ang mga ngiti niya. Nakatitig lang ako sa kanya habang tinitikman niya at sarap na sarap siya sa kanyang luto. Bumibilis naman ang pintig ng puso ko. Ganito bang pakiramdam ng in love? Ano ba, Ara? Kung ano-ano nang iniisip mo, itigil mo na yan. Focus kang tumingin sa iba. Ara, Bakit? I like you. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Sir? Ano? Totoo ba to? I like you. Nananaginip ba ako? Ano ang isasagot ko? I told you that I want all of your attention while I'm talking. Right, baby? Ayokong umasa. Hindi kami bagay ni Ivan. Magkaiba kami ng mundo. Tumigil ka, Ara. Let's just eat. Hindi ko pa rin alam kung ano isasagot ko sa kanya. At mas lalong ilang ako kumilos sa paligid niya. Gagawin ko? Uupo na lang ako sa malayo. Bakit naman ang layo mo sa akin? Come here. Sit beside me. I like you. And I mean it. I'm not kidding. I'm really serious when I said that. Maybe you're confused right now because we only just met, pero I want to tell you that I feel different when I'm with you. Sana you won't avoid me after this day. Ito na naman ang mga tibok ng puso ko.
Heto na naman ako na napapatitig sa kanya. Mukha naman siyang seryoso. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin at sasabihin. Napatangol na lang ako. Good. Mahabang katahimikan. Ramdam niya siguro na naiilang ako matapos ng kanyang pag-amin. Kaya nagsimula na lang siya magkwento tungkol sa kanyang ama. Alam mo, I love my dad so much. Someday, I'll be like him. I want to follow in his footsteps. My dad gave nothing but progress and prosperity here, and I want to do the same. It was all his sweat, blood, and tears coming from nothing. And look at what the ranch is now. I may be just half the man he is now, pero I guess time will tell. That reminds me. Do you want to spend some time on the ranch after we eat? Sige. Pumunta kami sa rancho matapos namin kumain. Kinakabahan ako kasi hindi ako sanay sa hayop at may allergy ako sa aso at pusa dati. Kung hindi man allergy, baka ayaw sa akin ng mga kabayo at magwala sila. Sana naman wag. I want you to meet the best horse sa ranch na to. Ang ganda niya. Anong pangalan niya? Let me introduce you to Philomenes. His name comes from the Greek word philein, which means to love, and menes, which means strength. My dad gave him to me when I was 10. Go on. Don't be afraid. Hindi ba siya magagalit? It's okay. He loves some face and neck rubs. Oh, diba? He likes you. Ang ganda ni Philomenes. Ang kintab ang buhok niya. At ang amo niya. Di siya nahiya sa akin o natakot man lang. Gusto niya ang mga haplos ko. Hinawakan din ni Ivan si Philomenes at habang papalapit siya sa kabayo, tila bang ang paghahawak niya sa kabayo ay parang nakayakap na rin siya sa akin. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Naiilang ako. Bigla akong binitawan ng kabayo at ganun din si Ivan. Do you want to take a ride with him? Don't worry. He's a gentle horse naman. Ngayon lang ako makakasakay sa kabayo. Really? Oo. You're in for a treat then. Tinulungan niya ako sumakay sa kanyang kabayo. Nang makasakay ako, walang hirap siyang sumunod. Sa una ay naiilang ako dahil ramdam na ramdam ko ang katawan niya sa likuran ko. Kung mayroong makakakita sa amin, ay baka pag-isipan kami ng kung ano. Huwag ka matakot. You're safe with me. Napakapit ako sa kanya sa kaba nang simulang pinatakbo niya si Philomenes. Mahigpit akong napakapit dahil natatakot akong mahulog. Pero tila ba nawala iyon nang magsalita siya sa may likuran ko. Take my hand and watch your step. Nakarating kami sa isang kubo kung saan tanaw ang lawak ng rancho. Namangha ako dahil kahit matagal na akong nakatira sa rancho, ngayon lamang ako nakapunta sa lugar na ito. Hindi ko tuloy mapigilan mapangiti dahil sa ganda ng nakikita ko ngayon. I feel like I'm home. Hindi ako sumagot. Ipinikit ko na lang ang aking mata habang dama ko ang yakap ng hangin, ng langit at ni Ivan. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm.
better stay here until the rain stops. Sir, Yes, Ara? What is it? huwag po kayong ma-offend. Pero maaari po bang bawasan niyo ang pag-i-English niya konti? Medyo nahihirapan po kasi ako intindihin kayo minsan eh. Hindi ko kasi mapigilan eh. Hindi na ako nagsalita, kaya muli na namang pinalot ang nakabibiging katahimikan ng paligid namin dalawa. Narinig ko ang pagtikhim niya, para siguro basagin ng katahimikan sa pagitan namin dalawa. We should go inside. Malamig dito sa labas. It's been ages since I went here. I really miss this place. Ara, is it okay if I remove my shirt? Whew, I'm soaked and it's freezing in here. Ayos lang, kaysa naman magkasakit kayo. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman ko kapag nakikita ko siyang walang suot na pang itaas. Sanay na naman kasi akong makakita ng lalaking walang damit dahil nagkatrabaho rin ako sa palengke at kadalasan sa mga kargador doon ay laging mga walang saplot sa katawan. Pero bakit kay Ivan, ibang nararamdaman ko? Halika, sit with me. It'll be warmer kung magkatabi tayo. Hindi ka ba giniginaw? Walang nagsasalita sa aming dalawa. Unti-unti nang binabalot ng dilim ang kapaligiran at hindi ko alam kung makakauwi pa ba kami. Sana hindi magalit ang nanay ko kung gabihin ako kasama si Ivan. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Ay. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mapatitig sa kanya. Napakaango ng kanyang mukha. Hindi ko napigilan ang sarili ko at unti-unti kong hinawakan ng kanyang pisngi. Iba talaga ang kutis ng mayaman. Dati, pinapangarap ko ang makapag-asawa ko ng mayaman dahil ayokong maging mahirap. Pero habang namumulat ako sa realidad, doon ko napagtanto na walang mangyayari kung mangangarap lamang akong makapag-asawa ng mayaman. Mas maganda na ako na mismo ang gumawa ng paraan para umangat ako sa buhay. Hindi ko dapat iasa sa mga lalaking likha lamang ng katang-isip ang buhay ko o kung kanino pa man. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. At iyon ang gagamitin ko para magtagumpay sa buhay. Marahan kong hinawi ang ilang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha niya. Hawig na hawig niya ang mukha ni Sir Levin at hindi maitatangging anak nga siya nito. Ang gwapo niya talaga. Pero hindi lang ang maamo niyang mukha ang gusto ko, pati na rin ang pagpupursige niyang mapalapit sa mga trabahador ng rancho. Nagtama ang aming mga tingin. Akmang aalisin ko na ang mga kamay ko nang mahigpit niya itong hinawakan at hinigit niya ako papalapit sa kanya. Napahiga ako sa tabi niya para bang automatic ang pumikit ang aking mga mata at tinama ang init ng kanyang katawan. Alam ko sa sarili ko na unti-unti nang bumaba ang mga pader na nakapalibot sa akin dahil sa kanya. Kung sakaling mang dumating ako sa puntong hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, sana'y naririyan pa rin siya para saluhin ako. I want to stay like this forever. Ako rin. Gusto ko rin. Gusto kong isagot pero wala naman akong lakas ng loob. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm. Ano? Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari sa amin ni Sir Ivan. Hindi ko kasi kayang itago lang sa sarili ko ang mga bagay na iyon dahil baka mabaliw na ako. Tutal na mapagkakatiwalaan ko si Glenda at simula pagkabata ay kami ng dalawang laging magkasama. Alam mo, Ara, walang magandang patutunguhan yung anuman ang meron kay ni Sir Ivan.
Kung ako sa'yo, iiwasan ko na lang siya bago pa lumalim ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Mas madaling sabihin yan kaysa gawin. Una, mahahalata niya kung bigla ko na lang siya iiwasan. Pangalawa, paano ko siya iiwasan? Amo natin siya. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabihin mo na, may gusto ko to kay Sir Ivan? Naku, Ara, naisipan ka na ba? Glenda naman, hindi naman ako nasisiraan ng bait. Alam ko naman ang limitasyon ko at alam kong hindi dapat ako mahulog kay Sir Ivan ng tuluyan. Una sa lahat, mayaman siya. Pangalawa, maraming sasabihin ng mga tao sa paligid kung sakaling maging kami. Tapos pangatlo, masasaktan ka sa kanya. Ayaw lang kitang masaktan, Ara. Langit at lupa ang pagkakaiba niya ni Sir Ivan. Alam nating pareho na hindi kayo pwede sa isa't isa. Tama siya. Hindi kami pwede sa isa't isa. At hindi ko dapat hayaan ang sarili kong mahulog na lang basta-basta sa kanya. Natatakot ako. At ayokong dumating ako sa puntong maranasan ko ang mga kinatatakutan ko. Hapon na nung matapos kami ni Glenda sa pagtitinda. At kung suswertihin nga naman kami, ay napakyaw ng isang dayo ang aming mga tinda. Iba rin kasi ang kapal ng mukha ni Glenda sa panghahatak ng mga bibili. Tara, Ara, kain muna tayo sa gotohan ni Tatang George at kanina pa kumakalamit tong sutmura ko. Ang gwapo kasi nung lalaki kanina. Ay, sarap dilaan. Hoy, kung baka po nakakala mo sa itong palengke ha. Halika ito, bumaba ka dyan na masapa kita. Oh, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang gulatin kayo. Ay, Senyorito Ivan, nagbibiro lang po ako. Nagulat lang po ako sa lakas ng busina ng iyong sasakyan kanina. Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadyang gulatin kayo. Nabigla lang po talaga kami ni Ara. Okay naman po kami. Paalis na ba kayo? Tara. Atid ko na kayong dalawa sa pupuntahan nyo. Naku, hindi na po. May dadaanan pa din po kasi kami importanteng bagay. I insist. Halika na. Ihahatid ko na kayo sa pupuntahan nyo. Hindi na, Sir Ivan. Malapit lang naman po ang pupuntahan namin. Kakain lang po kami ng goto sa may kanto. That's good to hear. Because I'm hungry too. Come on, let's go. Ara, sit beside me. Safety first. Dahan-dahan niyang ikinabit ang seatbelt sa akin. Hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Nagtama ang aming mga mata. At mas lalo lamang bumilis ang pintig ng puso ko. I want to kiss you right now. Salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa kwentong pag-iibigan namin ni Ivan. Para malaman ang kahihinatnan ng aming istorya, ang mga susunod na kabanata ay mapapakinggan lamang sa www.seria.fm. Listen to Tell Me Where It Hurts by Marco Jose, originally published by Summit Books, only here on Seria.fm.